Magandang araw po sa ating lahat. Ako si Jacqueline Iglesias at ako ay naatasan na ipaliwanag sa inyong lahat ang Project I-1. Pero bago ko umpisa nito, gusto kong batiin ang lahat ng magandang umaga, magandang hapon at magandang araw. Itong project na ito na Project I-1 ay isang sa collaboration ng Guidance and Counseling Services ng NVGCHS at ng University Educational Testing Center at ng College of Arts and Sciences ng Nueva Vizcaya State University. So bigyan niyo lang ako ng 5 minuto para ipaliwanag ang Project I-1 at sana habang nakikinig kayo, makita ninyo ang importansya ng aming proyekto at maging aktibo kayo sa pag-participate sa aming project. Gusto kong umpisahan ang aking presentation sa pamamagitan ng isang quote. Ang sabi niya, "It takes a village to raise a child." Nung ginagawa namin ito, kinoconceptualize namin itong Project I-1, nag-isip kaming dalawa nila Sir Arwin, Ma'am Ria, at si Nurse Karen tungkol sa ano bang maitutulong natin sa mental health ng ating mga estudyante. Kadalasan pag sinabi nating mental health, ayaw pag-usapan ito. At ang akala natin ng mental health issue ay problema lang ng isang tao. Ngunit, ito ay problema ng buong komunidad. So kung hahanapan natin ito ng solusyon, kailangan buong komunidad ang tumulong dito. Kaya sa pamamagitan ng directive ng aming Pangulo, si Dr. Wilfredo A. Dumale Jr., sabi niya, magtanim tayo ng isang seed, ng isang buto, para pag naging college students na itong mga and high school students na ito, okay na, kaya na nilang i-manage ang kanilang mental health. So dito nagumpisa ang Project I-1. Okay. So, tatandaan po natin na kami po sa NVSU, nagkakaroon po kami ng admission test or ang tawag namin dyan, Nueva Vizcaya State University College Admission Test or NCAT. Ngayong taon na ito at sa mga nakaraang mga taon, laging NVG ang top 1. Ibig sabihin, 10.4% ng mga nag-exam na mga taga-NVG pumapasa. Ikumpara mo yan sa ibang eskwelahan. So NVG po ang pinakamataas. Siguro sabihin nyo, ang gagaling talaga ng mga estudyante ng NVG at magagaling din ng mga teachers. At syempre, nandun ang suporta ng ating pamilya. Kadalasan, ang mga kurso na gustong puntahan, gustong i-enroll ng mga estudyante na galing ng NVGCHS ay Bachelor of Science in Hospitality Management, Bachelor of Science in Civil Engineering, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Science in Tourism Management, at Bachelor in Secondary Education. Ngunit napansin namin na sa loob ng nakalipas na 3 administrasyon ng NCAT, pababa ng pababa ang pumapasa. At pataas ng pataas ang pumapagsak. Sabi nga namin, ito yata yung sinasabi na ng EDCOM 2 report. Na dapat tignan natin ang mga learners. Ano bang pwede nating itulong sa kanila para yung quality, kapasidad nila ay umangat. So naisip namin na tingnan natin itong mental health program. Itong mental health program ay social determinant of mental health. Naniniwala kami na yung mga aspeto ng mental health ay nakakatulong para ang estudyante maging academically persistent. Ibig sabihin, madalang mag-absent, madalang mag-drop out, mas engage, mas aktibo sila sa kanilang pag-aaral. At sana sa huli maging successful sila. So paano magagawa ito? Magkakaroon through I-1 project ng management of academic stress na pag may problema, alam kung anong dapat gawin. Pangalawa, magkakaroon tayo
ng supportive relationship. Bibigay tayo ng mga iba't ibang intervention programs para maka-establish tayo ng ating supportive group, supportive relationship. At sana sa huli magkaroon ng overall well-being. So, kami po ay nakikiusap at nagpapaliwanag na itong mga data assessment po kasi itong unang parte ng I-1 project, humihingi po kami ng permiso at nakikiusap na sana kayo ay aktibong makipag-participate sa mga assessment or sa mga pates, sa mga pa-survey namin na gagawin online. So, karamihan ng mga information na gusto naming malaman at magagamit namin sa kolehiyo ay sino sa inyo yung mga estudyante na kung saan sila ang unang magka-college or may chance ang unang magka-college. Okay. So, ang tawag namin dito sa universidad namin, first generation college student. Pangalawa, biological sex. Kadalasan sa mga NCAT examinees ngayong taon, mas maraming babae kaysa lalaki. Pero hindi ibig sabihin yan, mas maraming babae ang pumapasa. So gusto naming malaman kasi may implikasyon ito sa mga infrastructure na pwedeng itayo sa aming universidad. At ganun na rin sa inyong eskwelahan na NVG. Pangatlo, ang inyong edad. Napaka-importante ng edad, malaman kung ano yung age range ng mga estudyante dito sa NVG. Para malaman natin kung ano ba dapat yung mga markers, yung mga developmental tasks na na-accomplish at na-perform ng mabuti. Pangatlo or sa susunod ay ang ating ethnicity. Karamihan sa atin nagsasabi Ilocano. Pero meron tayong mga kinabibilangan na indigenous peoples group. So gusto naming i-promote yan. Meron din yung strand. Kasi po ito'y nakakaapekto sa inyong entrada sa aming eskwelahan dahil binibigyan po ito ng pansin. Parents' monthly income. Para po sa mga magulang na nandito ngayon sa orientation, gusto po naming malaman kung ano ang monthly income. Kasi alam naman po natin, sa Pilipinas, mahirap po ang buhay. Pero kailangan po may datos tayo at magamit ang datos na to sa matamang paraan. Meron din po yung father's occupation, na karamihan ay magsasaka. Mother's occupation, na karamihan ay housewife, farmers, at may 70% na OFW. Pwede po itong mga estudyante, mga anak ng OFW ay mabigyan ng kakaibang intervention. Mga detalye tungkol sa physical concern, like for example, healthy lifestyle. Mga detalye tungkol sa emotional and psychological, like for example, accepting who we are, self-love, self-worth, self-compassion. Tandaan, para maalagaan mong ibang tao, unahin mong alagaan ang iyong sarili. At magagawa mo ito kung maintindihan mo kung sino ka. Cognitive, katulad ng critical thinking, mathematical skills, problem solving, or yung kadalasang sinasabi sa mga estudyante, ano ba ang iyong study habits, effective time management, how do you set goals, how do you manage expectation. So ito po yung mga datos na kukunin namin at ito yung magbibigay ng idea sa amin kung anong mga interventions ang pwedeng gawin. Meron pong financial. Kasi nakita nyo kanina sa data na marami po sa perception ng mga estudyante, marami po ang nagsasabi na ang kanilang mga magulang, ang monthly income ay less than 5,000. At para ma-pinpoint natin, ano ba ang rason kung bakit may mga nadidepress, may mga nagiging anxious, may mga nagiging bully. Ito yung mga sources of stressors. So, inaanyayahan ko po kayo na maging supportive, maging active po para dito sa Project I-1 kasi sa tingin namin, pag tayo ay nagpunla ng isang magandang buto or isang magandang seed, ito po ay magdudulot sa atin ng mas magandang future. Okay.
And with that, gusto kong balikan. Ngayon, may mukha na, may kulay na yung mga taong tutulong sa atin. At tandaan ninyo, tayo ay iba-iba. Ngunit, bawat isa sa atin ay may kontribusyon sa ating komunidad para maalagaan ang ating mental health. Sa pamamagitan niyan, maraming salamat at magandang araw.